Cherry, tama na yan. Maganda ka na. Nakangiting sabi ni Erickson. Umismid naman si Cherry pagkababa ng kanyang salamin. Tigilan mo ako sa mga pangbobola mo, Erickson. Lumayo ka nga sa akin. Kaya tayo inaasar eh. Ang init-init. Naiinis pa ako sa'yo. 10:00 pa lang nung umaga. Pero parang 3:00 na ang init. Pawisan ang mga estudyante. May mga nakayukong ulo. May nagbubulungan. At may kunwari ay walang pakialam. Pero halatang naghihintay. Sa harap, hawak ni Ma'am Eliza ang listahan ng second grading rankings. Si Cherry ay tuwid ang likod sa kanyang upuan. Maayos ang pagkakatali ng buhok at walang hibla ang lumalabas. Nakapatong ang kamay niya sa ibabaw ng notebook na kulay beige. Te, nakatingin na naman sa'yo si Arnold, saad ng kaklase niya sabay tawa. Kumunot lang ang noo niya habang tinatago ang salamin. Wala siyang pakialam kay Arnold. Sa bagay, hindi niya naman masisisi ang mga lalaki sa kanila. Muse palagi ng klase, secretary ng student council, palaging handa, palaging presentable, at palaging top 1. Pero yon ang akala niya. Class, congratulations sa inyong lahat. Magagandang performance niyo this second grading. Nakangiting sabi ni Ma'am Eliza. Nagkaroon ng palakpakan. Malawak nang umiti si Cherry. Sanay siya sa ganoong eksena. Sa susunod na mga segundo, maririnig niya ang pangalan niya at babalik na naman sa kanya ang titig ng buong klase na may halong paghanga, may halong inggit at sanay na siya roon. Top 10? Patuloy ni Ma'am. Simulan na natin sa... Habang binabasa ang mga pangalan, pasimple pero kalkulado ang paghinga ni Cherry. Isa-isa, tumatango siya. Nandoon ang mga inaasahan niya. Nang umabot na sa top 3, mas tumindi ang tibok ng puso niya. Third place, Cherry Alonzo. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok niya. Halate, top 3 ka lang, saad ng kanyang katabi. Akala ko, ikaw ulit ang top 1? Hindi siya agad nakatayo. Hindi siya agad nakangiti. Sandali siyang napatigil at parang hindi pumasok sa utak niyang narinig. Third, hindi man lang second. First ang goal niya kaya bakit siya inilagay sa ganoong ranking? Cherry, halika na rito, nakangiting sabi ni Ma'am Eliza. Dahan-dahan siyang tumayo at ngumiti ng pilit. Pero sa loob niya, may kumalabog. Third lang siya. Rank 3 at hindi niya yun matanggap. Congratulations, Cherry! Ma'am, crush ko yan! Bulalas ni Erickson. Naghiyawan ang mga kaklase niya, pero wala na siyang pakialam doon. Umupo siya ulit. Kumunot ang noo niya at bahagyang napatingin sa listahan sa harap. Muling tumingin ang teacher nila sa listahan nito. Second place, si Maria Lynn. Actually, 1 point and decimal point lang ang mga lamang ng rank 1, 2 at 3. Ang galing ninyong tatlo, naghahabulan talaga kayo ng grades. Nagpalakpakan ng lahat. Si Cherry nanigas ang likod. Kahit nasabihing naghahabulan lang sila ng grades, malaking bagay pa rin sa kanya yon. Sobrang layo ng rank 2 sa rank 1. Okay lang yan, Cherry. Bawi ka na lang next grading. Saad ng best friend niyang si Michelle. Ikaw naman ang top 1 yung last grading. Top 1 for second grading, Arnold Reyes. Parang huminto ang oras at napatingin siya kay Arnold. Si Arnold, ang kaklase niyang laging nasa likod. Mataba, maitim, laging pawisin, laging may mga tagiyawat sa mukha na parang binakbak, at laging maitim ang batok na kahit anong punas parang hindi luminis. Hindi marunong pumorma, simpleng magsalita. Mahina ang boses na medyo malambing na nakakainis para sa kanya. Si Arnold na hindi sumasali sa kahit na anong extracurricular. Hindi muse, hindi officer. Hindi presentable, pero mas madalas na top 1. Si Arnold lang ang tinuturing niyang academic rival, kaya hindi niya matanggap na naungusan siya ni Maria Lynn, mas lalo na ni Arnold. Maya-maya ay tumayo na si Arnold. Nakangiti ito at parang nahihiya. Kinamot ang ulo, saka naglakad papunta sa harap. Talino talaga.
sabi ng isa. Grabe no, kahit tahimik lang. Nanlaki ang mga mata ni Cherry. Kinuyom niya ang kamao sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ng klase, nagkumpulan ang mga estudyante. Si Cherry, diretso sa faculty room para magpasa ng attendance bilang secretary. Habang naglalakad sa corridor, rinig niya ang bawat bulong ng ibang lower section. Si Arnold na naman ano? Palitan lang sila ni Cherry ng ranking. Pero sabi raw na may nakasingit Si Maria Lynn daw. Bahagya siyang napairap. Paglabas niya ng faculty room, muntik na siyang mabunggo ng kung sino. Sorry Cherry. Boses yun ni Arnold na malambing, mahinahon at nakakairita. Congrats! Dagdag nito habang nakangiti. Ang galing mo pa rin 1 point lang at mahabol mo na ako. Siguro sa susunod, ikaw na ulit ang top 1. Hindi siya sumagot. Tiningnan lang niya si Arnold mula ulo hanggang paa. Naiinis siya sa simpleng polo na luma na ang kulay. Pantalon na medyo maiksi at sapatos nitong halatang matagal nang ginagamit. Hindi niya mapigilan ang sarili. Bakit sinasabi mo yan? Friends ba tayo? Hindi mo kailangan magpanggap na mabait? Nagulat si Arnold. Hindi ako... Alam mo namang ayokong kausap ka, putol ni Cherry. At hindi ko kailangan ng awa mo. Nakakainsulto ka? Kailangang ipamukha mo pa sa akin na 1 point lang naman ang lamang mo sa akin? Awa? Napakunot noo si Arnold. Hindi naman... Congrats na, diba? Singhal niya rito. Top 1 ka din naman. Masaya ka na? May ilang estudyanteng napatingin. Si Arnold mas lalo yatang nangitim dahil sa hiya. Galit ka sa akin? Hindi ko naman intensyon na agawan ka ng ranking mo. Masaya ako para sa'yo. Wala akong pakialam kung maging rank 1 ka ulit. Good, sabi ni Cherry sabay talikod. Kasi wala rin akong pakialam. Habang naglalakad siya palayo, nanginginig ang kanyang kamay. Hindi sa galit lang, kundi dahil sa takot na baka hindi na siya bumalik sa itaas. Sa bahay, tahimik ang naging hapunan. Ang tatay niya ay pagod galing trabaho. Ang nanay niya, maagang nabuntis noon, na ngayon ay abala sa bahay. Ang ate niya, nag-aaral sa magandang university. Ang kuya niya, kapapasa lang sa board exam at top-notcher pa. Kumusta ang grades mo, Cherry? Tanong ng nanay niya. Huminga siya ng malalim. Okay naman po. Top 1 ka ulit? Singit ng kuya niya habang nakangiti. Sandali siyang natahimik. Third lang pero 1 point lang naman ang lamang ng top 1. Natahimik ang pamilya niya. Alam na agad ni Cherry kung para saan yon. Baka naman masyado ka na lang nakafocus sa mga sinasalihan mo. Kaya nawawalan ka na ng oras mismo sa pag-aaral. Sabi ng tatay niya. Napalunok si Cherry. Hindi naman po tay. Hindi ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko. Sinasalihan ko rin po ang mga extracurricular activity kasi nakakadagdag po ng points sa grades. Sadyang magagaling lang po talagang mga kaklase ko. Napailing naman ang nanay ni Cherry. Sana mas galingan mo pa. Ayaw namin na mapupulaan ka. Kami ng tatay mo noong high school, puro top 1 sa klase. Ang ate at kuya mo, ganoon din. Kung ikaw lang ang ganyan, baka sabihin pa na ikaw ang pinakamahina sa atin. Pasensya na po mama, mas magsisipag pa po ako mag-aral. Mahinang sabi ni Cherry sa mga ito. Para sa iba, kahit na rank 3 lang ay magaling at matalino pa rin siya. Pero para sa mga magulang niya, hindi pa best ang ginawa niya kung hindi siya ang top 1. Sa kwarto niya, binuksan niya ang planner. Nakalista roon ang lahat ng dapat niyang gawin. Debate club, student council meetings, practice sa pageant na sasalihan niya, at review schedules, halos wala na talagang pahinga. Ginagawa ko naman ang lahat, bulong niya sa sarili. Pero bakit parang kulang pa rin? Pagkatapos, may isang Arnold Reyes na uupo lang sa likod, makikinig, sasagot at mauungusan ako. Idagdag ko na sa listahan si Maria Lynn. Kinabukasan sa klase, pinilit niyang huwag tumingin kay Arnold. Pero ramdam niya ang presensya nito. Tahimik lang, nagsusulat at saglit na napapatingin sa kanya.
Paminsan-minsan ay nagtataas ng kamay. "Cherry," sabi ni Ma'am Eliza, "pakikuha nga ng attendance kay Arnold." Napapikit siya sandali bago tumayo. Lumapit siya sa upuan ni Arnold. Inabot nito ang papel ng maingat. "Salamat," mahina nitong sabi. Hindi siya tumingin. "Next time, huwag ka nang makipag-usap sa akin." Natigilan si Arnold. "May nagawa ba akong masama? Bakit sobrang galit ka sa akin palagi?" "Ayoko lang talaga sa'yo. Bida-bida ka kasi." Mabilis niyang sagot. Napabuntong hininga si Arnold habang nakatingin sa kanya. Parang may gusto pang sabihin pero hindi na lang itinuloy. Umupo siya pabalik sa upuan. Hindi niya alam kung kanino siya mas galit. Kay Arnold ba o sa sarili niya kasi sobrang unreasonable na magalit pa siya. Sa loob ng mga sumunod na linggo, naging mas determinado si Cherry. Mas maagang gumigising, mas late matulog, mas maraming sinalihan, quiz bee, essay contests, hosting, lahat na para lang makalikom ng maraming points. Si Arnold ay ganoon pa rin naman. Tahimik, mabait, at kapag tinatanong, sumasagot ng malinaw. Kapag kinakausap, magalang na magalang pa rin. At doon siya mas lalong naiirita. Isang hapon, habang nag-aayos ng bulletin board ang student council, biglang nagsalita si Arnold. "Cherry!" Napalingon siya at masama ang tingin dito. "Ano na naman? Kailangan mo ba ng tulong?" Tumingin siya sa mga kartolina at thumbtacks. Kaya naman niya. Palagi naman niyang kinakayang mag-isa. "Huwag ka nang makialam. Saka hindi ba sabi ko, huwag mo na akong kausapin?" Saglit na nagtagpo ang mga mata nila ni Arnold. "Alam mo namang hindi pwede yon. Magkaklase tayo at minsan magka-group din tayo sa mga activity. Wala kang choice kapag kailangan mo akong kausapin." Matabang na tiningnan ni Cherry si Arnold. Tapos? Ano pinaglalaban mo dyan? Ngayon, hindi naman kailangan. Hindi naman required na kausapin ka. Kaya pwede ba? Tumabi ka at marami pa akong ginagawa. Saka hindi ba sa ibang club ka na? Bakit nandito ka sa station ng student council?" Hindi na nakapagsalita si Arnold. Umalis na lang ito sa harap niya. Habang palayo ito, may kung anong kumurot sa dibdib ni Cherry. Pagod na siya sa pakikipagkompetensya rito. Pagod na palaging habulin ang pagiging best. Pagod sa ideya na ang halaga niya ay nakadepende sa isang ranggo. Pero mabilis niyang itinulak ang pakiramdam na yon. Hindi siya pwedeng mapagod, hindi siya pwedeng matalo, hindi siya pwedeng pumangalawa o pumangatlo. Nagpatuloy ang buhay ni Cherry. Pagsapit ng third quarter, parang bumawi ang mundo sa kanya. Top 1, Cherry Alonzo. Sa pagkakataong yon, hindi malamig ang pakiramdam. Mainit, masarap, at nakakaangat na naman. Tumayo siya ng may totoong ngiti. "Thank you, ma'am." Napangiti rin ito. "Kapag ikaw pa rin ang top 1 sa next grading, ikaw ang top 1 talaga kasi mas mataas na ang final average mo." Bumalik siya sa pwesto niya na mataas ang noo. Napalingon siya saglit sa likuran at nakita niya si Arnold. Nakatingin ito sa harap, tahimik at may munting ngiti sa mga labi. Hindi niya alam kung maiinis ba siya o matutuwa. Ano, masaya pa siya na top 2 lang siya ngayon? Buong grading na yon, magaan ang pakiramdam ni Cherry. Mas madalas siyang tumatawa kasama ang mga kaibigan. Mas kalmado siya sa meeting ng student council. Kahit ang mga teacher, napapansin ang pagbabago niya. "Parang blooming ka ngayon, Cherry." Biro ni Ma'am Eliza minsan. Ngumiti lang siya. "Thank you po, ma'am." Sa totoo lang, pakiramdam niya, napatunayan niya ulit ang sarili niya. Pero kasabay ng gaan ng kanyang loob, may unti-unting ingay na pumapasok sa paligid. "Uy, alam mo ba?" Bulong ni Karen, isa sa mga kaibigan niya, habang nag-aayos sila ng props para sa school pageant. "Sabi nila, may crush daw sa'yo si Arnold." Napatawa si Cherry ng malakas. "Ha? Sinong Arnold? Arnold Reyes?" "Oo nga, sino pa ba? May ibang Arnold ba dito?" Joke ba kayo?"
Gulantang na sabi ni Cherry. Ano yon? Trip niyong dalawa? Trip niyo lang? Hindi singit ni May. Sabi nila, palagi ka raw tinitingnan nun, kahit sa klase, kahit sa koridor. Tinawanan ni Cherry yon sabay iling. Ano ba? Hindi naman lahat ng tumitingin, may crush na. Baka naiinggit lang. Baka naman inspired. Biro pa ni Michelle. Mas malabo. Mabilis niyang sagot. Hello, hindi ako magkakakrush sa mataba at pangit. Sabay-sabay na nagtawanan ang barkada. Grabe ka, sabi ni May pero tumatawa rin. Real talk lang, sagot ni Cherry. Hindi ko nga pinapansin yon, saka alam niyang inis ako sa kanya. Palagi ko siyang sinusungitan, kaya bakit niya ako magiging crush? Ayoko dun, ang pangit-pangit nun eh. At doon, biglang may malakas na kalabog sa likuran. Natigilan sila sa tawanan. Paglingon nila, nandoon si Arnold. Hawak nito ang mop, basa ang sahig at mukhang naglilinis ng hallway. Tahimik, diretso lang ang tingin na parang walang narinig. Pero si Cherry, nanlamig ang batok. Ano ba yan? May naglilinis pala. Mahinang sabi ni Karen. Hindi tumingin si Arnold sa kanila. Tuloy lang ito sa pagmamap. Walang nagsalita sa grupo. Nawala ng gana ang tawanan. Si Cherry nakatayo lang at hindi alam kung titingin o iiwas. Nang makaalis ang binata, saka pa lang siya nakapagsalita. Kayo naman kasi? Bakit nyo naman kasi sinasali sa usapan? Narinig niya tuloy. Okay lang yan. Totoo naman na pangit at mataba siya eh. Saad ni Karen na parang wala lang. Napairap na lang si Cherry. Isang gabi ng school pageant, punong-puno ang covered court. Bilang muse ng grade 10 Rizal, suot ni Cherry ang best dress niya. Grabe, Cherry! Bulong ni May. Ikaw na talaga. Ang ganda-ganda mo. Lutang na lutang ka mamaya sa stage for sure. Habang nagsisimula ang programa, nagkaroon ng palakpakan at hiyawan. May mga contestant na kilala niya at may ilan na mas bata. Tumatawa siya sa tamang pagkakataon, pumapalakpak kapag kailangan. Cherry Alonzo, 17, representing from the home of brilliant fighters from grade 10 Rizal. Nakangiting sabi ni Cherry sa microphone. Nagsigawan ang mga tao at doon niya naramdaman ang isang titig. Napalingon siya sa bandang gilid ng court. Nakita niya roon si Arnold. Nasa likuran lang at nakaupo sa monoblock. Simple ang suot, tahimik. Pero habang nakatingin siya, nahuli niyang nakangiti ito. Mabilis niyang ibinalik ang tingin sa ibang tao. Ano ba yon? Sabi niya sa sarili habang rumarampa pabalik ng backstage. Nag-i-imagine lang ako. Galit yun sa akin dapat Tinawag ko na nga na pangit. Nginitian pa ako. Pero ilang beses pa, sa gitna ng programa, naramdaman niya ulit. At kapag pasimple siyang lilingon, nandoon pa rin si Arnold. Pagkatapos ng programa, nagkumpulan ulit ang barkada. Sabi ko sa'yo bulong ni Karen. Kanina pa siya nakatingin sa'yo. Hindi nga, depensa ni Cherry. Pero mas mahina na ang boses niya. Nanood lang yon. Pero napansin mo, 'di ba? Singit ni May. Ngumiti pa nga. Napailing siya. Ano bang iniisip niyo? Hindi ko naman siya type. Hayaan niyo na lang kasi. Kung crush niya ako, ano mangyayari pagkatapos? Syempre wala. Saka kahit may ibang lalaki na may crush o nanliligaw sa akin, walang mangyayari. Una, bawal ang boyfriend. Pangalawa, ayoko ng taga-isla lang din. Halos magkakakilala lang ang mga tao rito. Nagtawanan ulit ang barkada. Sa gilid ng mga mata niya, nakita niyang dumaan si Arnold. May dalang upuan at mukhang tumutulong sa pagliligpit. Mas lalo siyang naiirita. Halatang halata na nagpapapansin ito sa kanya, kaya yon at pinagtatawanan naman ng mga kaibigan niya. Tahimik na ang campus. Kung kanina ay puno ng ilaw, ingay at halakhakan ang paligid dahil sa school pageant. Ngayon ay halos maririnig na ni Cherry ang sariling paghinga niya.
Isa-isa nang nagsiuwian ang mga estudyante. Nauna na ang barkada niya. Nakaupo lang si Cherry sa waiting shed malapit sa gate. Hawak ang malaking echo bag na puno ng ginamit niya sa pageant. Ang tagal naman ni Papa, bulong niya sabay silip sa cellphone. May missed call na siya pero wala pang reply. Huminga siya ng malalim, hindi naman siya nag-aalala. Kilala niya ang ama niya. Kapag sinabing susundo, susundo. Medyo malilate lang talaga minsan dahil sa trabaho. Habang hinihintay, pinagmamasdan niya ang paligid. May ilang ilaw pa sa hallway, may janitor na nagwawalis, may gwardyang nakatayo sa gate at medyo inaantok na. At doon niya nakita si Arnold. Papalapit ito sa waiting shed at halatang pauwi na rin. Alam ni Cherry na malapit lang ang bahay nito. Ilang kanto lang mula sa school. Nilalakad lang nito palagi. Arnold! Tawag niya. Napahinto si Arnold sa paglalakad. Bakit? May sandaling katahimikan. Hindi agad nagsalita si Cherry. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Hindi siya sanay humingi ng sorry. Lalo na sa taong matagal na niyang kinaiinisan. Sandali? Sabi niya sabay hinga. May sasabihin lang ako. Tumango si Arnold. Sige lang. Ano bang gusto mong sabihin? Tungkol doon sa mga sinabi ko nung isang araw. Kumunot ang noo ni Arnold pero hindi na nagsalita. Yung narinig mo, yung pagtawag ko sa'yo ng pangit at mataba, alam kong narinig mo kaya sorry. Nakita niyang bahagyang umangat ang balikat ni Arnold. Hindi ko dapat sinabi yon. Sabi niya ulit ng mas mabagal. Hindi tama at nagigilty talaga ako. Doon lang nagsalita si Arnold. Okay lang, sanay na ako. Parang may humampas sa dibdib ni Cherry. Hindi dapat yun okay lang. Hindi ko naman kayo masisisi, dagdag ni Arnold. Alam ko naman kung paano ko tingnan ng iba. Mas lalong nainis si Cherry sa sarili niya. Kahit na basta sorry, alam ko naman sa sarili ko na hindi tama yon. Oo na at mataba at pangit si Arnold. Pero may bahagi rin naman sa kanya na inaamin na kulang lang si Arnold sa alaga sa sarili. Kulang sa pera para maipaayos ang katawan. Kung tutuusin nga, medyo matangos ang ilong ni Arnold at mahaba pa ang mga pilik mata kung titingnan. Wala rin masamang amoy at palaging mabango kahit luma na ang suot. Matalino pa, kaya lakas din namang makahatak. Alam mo bang may sinasabi ang mga tao na parang nagpapapansin ka raw sa akin? Saad ni Cherry dito. Nanlaki ang mata ni Arnold. Ha? Na palagi ka raw nakatingin? Dagdag niya pa. Na parang may gusto ka sa akin? Agad na namula si Arnold. Kitang-kita kahit sa ilaw ng poste. Napakamot ito sa batok. Kung totoo man yon, gusto kong linawin na tigilan mo na. Huwag mo nang ituloy. Ayokong may ganoong usapan sa ating dalawa. Ayokong may ganoong isipin. Tuloy-tuloy niyang sambit. Tahimik si Arnold at hindi man lang tumitingin sa kanya. Para bang hindi nito kayang tanggapin ang bawat salitang kanyang mga sinasabi. Hindi ako naghahanap ng boyfriend, dagdag niya pa. Nanlaki ang mga mata ni Arnold. Boyfriend? Bakit iniisip mo ba na may chance na baka maging boyfriend mo ko? Agad siyang umapela. Siyempre hindi. I mean, bawal. At kahit hindi bawal, ayokong pumasok sa ganyang bagay. Wala pa sa isip kong makipagrelasyon, lalo na sa ganitong lugar. Maliit ang isla, lahat may sasabihin. Saka kapag naging pasaway ako na magkaroon agad ng boyfriend, malalaman agad ng parents ko yon. Tumango si Arnold ng dahan-dahan, pero may munting ngiti sa mga labi. Naiintindihan ko. Tahimik ulit sila. Pero hindi pa tapos si Cherry. Ang daming bumabagabag sa kanya dahil sa mga inaasal ni Arnold. Saka ayokong magmukhang may umaasa. Diretsahan na. Arnold, may crush ka ba sa akin? Doon, parang may gusto nang sabihin si Arnold. Bumukas ang bibig nito, saka muling nagsara.
Halos marinig ni Cherry ang sariling tibok ng puso. Hindi niya alam kung bakit niya tinanong. Hindi niya alam kung ano ang inaasahan niyang sagot. Napayuko si Arnold at mahigpit ang kapit sa strap ng backpack. Cherry, ano? At sa mismong sandaling yon, isang mahabang busina ang umalingaw-ngaw sa harap ng gate. Napalingon si Cherry sa owner jeep ng tatay niya. Cherry! Sigaw ng ama niya. Halika na! Late na! Si Papa nandyan na. Mabilis niyang sabi sabay hawak sa bag. Kailangan ko nang umalis. Tumango si Arnold na parang nagising bigla. Oo sige. Mag-iingat kayo. Naglakad si Cherry papunta sa owner jeep. Habang bitbit ang bag, bumaba agad ang ama niya para tulungan siya. Ang bigat niya na, sabi pa ng kanyang ama. Pageant staff po, sagot niya rin sabay sakay. Saka nanalo po ko kanina, Papa. Mabuti naman. Matutuwa ang mama mo. Napalingon ang kanyang ama kay Arnold. Anak yun ni Hilda, di ba? Yung madalas mong makalaban sa ranking. Bakit magkasama kayo? Ngayon pa lang din po siya pauwi, Papa. Bago tuluyang umandar ang jeep, napalingon siya sa waiting shed. Nandoon pa rin si Arnold, nakatingin sa kanya na parang may gusto pang sabihin. Huminga na lang siya ng malalim. Hindi nasagot ni Arnold ang tanong niya kanina, pero hinahangad niya na sana ay hindi na lang ang sagot nito. Hindi alam ni Cherry kung kailan eksaktong nagbago ang lahat. Basta isang umaga, nagising na lang siya na may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Pero iniisip niya na baka epekto lang ng pagiging grade 10 noon na ngayon ay senior high na siya. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw ang isang bagay na pilit niyang iniiwasan na aminin. Palagi na niyang napapansin si Arnold. Kapag may tumatawa sa likod ng klase, otomatikong napapalingon siya kung si Arnold ba iyon. Kapag may nagtanong ng mahirap na tanong, hinuhuli niya ang reaksyon nito. Kapag inaasar siya ng mga kaklase, sobrang apektado na siya. Uy, Cherry, may nanonood sa'yo. Biro ng isa. Dati, iirapan niya lang yon. Ngayon, may bahagyang ngiti sa gilid ng labi niya. Isang bagay na ikinaiinis niya sa sarili. Bakit ako natutuwa? Senior high na sila. Iba na ang tinatahak. Iba ng pressure, pero si Cherry ay ganoon pa rin. Alam nyo, pansin nyo? Pumapayat ng very slight si Arnold. Medyo nawawala na rin ang pagkaitim ng batok niya. Saad ni Karen habang nasa kantin sila. Kaya nga, singit ni May at medyo natawa. Ewan ko kung ako lang pero bakit parang may itsura naman pala si Arnold? Biglang nabother si Cherry sa sinasabi ng mga kaibigan niya. Nabother kasi mukhang napapansin ng iba ang napapansin niya. Hindi nga, pangit pa rin naman. Ang laki pa rin ng bilbil. Mas tumangkad si Arnold, medyo lumiit ang katawan. Malaki pa rin pero hindi na kasing taba ng dati. Hindi pa rin mestizo, hindi pa rin makinis. Pero may kakaibang aura na hindi maipaliwanag. Siguro dahil ang talino lang din talaga. At minsan, kapag nagtatagpo ang mata nila sa hallway, hindi na agad umiilag si Cherry. Minsan, siya pa ang unang tumitingin. Sus, sabagay, pangit nga. May mas gwapo pa rin sa kanya dito. Siguro, medyo nag-iba lang ang dating kasi medyo nawala ng pagkamahiyain ni Arnold. Kaya medyo kapansin-pansin Saka ewan ko, naging sila yata ni Maria Lynn? Saad naman ni Michelle. Kumunot ang noo ni Cherry. Sila? San mo naman napulot yan? Napatingin si Michelle sa kanya. Sa mga kaklase natin, basta ewan, parang MU daw. Sila naman ang palaging magkasama Palagi rin sila nag-aaral ng magkasama. Date na yata nila. Saka sa part-time sa bayan, magkasama din sila. Kaya talagang baka may namumuo na rin. Bagay naman kasi sila. Hindi rin naman ganong kagandahan si Maria Lynn, pero baka mapirat siya ni Arnold. Para pa naman yung walis tingting. Walang sinabing kahit ano si Cherry, pero hindi niya maintindihan kung bakit bumibigat ang kalooban niya.
Isang hapon, tapos na ang klase. May meeting si Cherry sa student council at paglabas niya ng classroom, napansin niya na may green envelope na nakahulog malapit sa pintuan. Mukhang galing sa bag ng isang estudyante. Dinampot niya yon. Walang pangalan sa harap? Kanino kaya to? Tumingin siya sa paligid. Halos wala na ang mga tao. Nakita niyang palayo si Arnold sa dulo ng hallway. May hawak na notebook at nagmamadali. "Arnold?" Tawag niya pero hindi na siya narinig ng binata. "Baka pupunta pa sa part-time job niya sa bayan. Bukas ko na lang ibibigay." Kinagabihan, habang nag-aayos siya ng gamit, may nahulog mula sa notebook ni Cherry. Nanlaki ang mata niya at medyo na-curious doon. "Ano kaya to?" Bulong niya. Kay Arnold nga pala to." Sandaling nag-alinlangan si Cherry. Alam niyang mali, alam niyang hindi niya dapat basahin. Pero naroon na at parang may humihila sa kanya na basahin yon. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. "Last year pa to sinulat "Cherry, hindi ko alam kung kailan mo to mababasa. Hindi ko rin alam kung dapat mo pa ba itong mabasa. Baka nga hindi mo na mabasa kasi hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na ibigay sa'yo. Nung una, akala ko paghanga lang. Ikaw yung tipo ng estudyanteng kahit hindi magsalita, mapapansin ka. Maayos, palaging handa, parang alam mo lagi ang susunod mong hakbang. Samantalang ako, lagi lang nasa likod. Nasa likod ng classroom, nasa likod ng pila, nasa likod ng lahat ng pagkakataong hindi naman para sa akin. Hindi kita tinitigan nun dahil gusto kita. Tinitigan kita dahil gusto ko maintindihan kung bakit palagi ka nalang galit sa akin kahit wala naman akong ginagawa. Naging malinaw lang sa akin ang lahat nung una tayong nagbanggaan sa ranking. Nung una kitang natalo o nung una mo akong natalo. Hindi ko na rin naalala na doon nagsimula ang lahat. Doon mo ako tiningnan. Hindi dahil kaklase lang ako. Hindi dahil may tanong ako sa recitation. Tiningnan mo ako bilang kalaban mo. At kahit masakit aminin, doon ako unang natuwa. Hindi dahil tinalo kita, kundi dahil sa wakas may dahilan ka para pansinin ako. Alam kong academic rival ang tingin mo sa akin. Alam kong naiirita ka tuwing nakikita mo ang pangalan ko katabi ng sayo. Alam kong minsan ay galit ka, minsan yamot, minsan parang gusto mo akong mawala. Pero hindi mo alam, o baka hindi mo lang inisip, na sa bawat irap mo, sa bawat malamig mong tingin, may isang taong mas lalong nagsikap na mas mapansin mo. Ako yun, Cherry. Hindi ko kailanman pinangarap na maging top 1 para sa medalya. Ginusto kong maging top 1 para sa isang dahilan lang. Yun ay para tumingin ka ulit. Kapag sinusungitan mo ako, inuuwi ko yun. Iniisip ko kung saan ako nagkamali. Kapag masamang ugali mo sa akin, sinasabi ko sa sarili ko na baka pagod ka lang, baka may dinadala ka, baka nasasaktan ka rin. Hindi kita kailanman minura sa isip ko. Hindi kita kailanman tinawag na masama. Kasi sa bawat talas mo, may nakikita akong takot. Takot na hindi maging sapat. Takot na bumagsak. Takot na hindi naabot ang inaasahan ng lahat. At doon kita mas lalong nagustuhan. Alam kong hindi ako gwapo. Alam kong hindi ako yung tipo ng lalaking may lakas ng loob na manligaw ng muse, ng top 1 student, ng babaeng katulad mo. Kaya naman nanahimik ako. Nagustuhan kita sa paraan na alam ko mula sa malayo. Walang hinihingi at walang inaasahang kapalit. Kapag napapangiti ka sa harap, sapat na sa akin yon. Kapag nagiging top 1 ka ulit, proud ako kahit masakit kasi kalaban ang tingin mo sa akin. Kapag nagagalit ka dahil natalo ka, gusto kitang yakapin kahit hindi mo alam. Nung narinig ko ang sinabi mo tungkol sa akin, na mataba ako, na pangit, hindi ako umiyak, sanay na ako. Pero masakit pa rin pala kapag galing sa taong gusto mo. Pero kahit ganun, Cherry, hindi nabawasan ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung pagiging baliw ba to o katapatan. Nung gabing kinausap mo ako sa waiting shed, akala ko oras ko na. Akala ko pwede na ako maging totoo. Nang humingi ka ng sorry, gusto kong sabihin na matagal na kitang pinatawad. Nang sinabi mong tigilan ko ng pagpapapansin, gusto kong sabihin na parang hindi ko kaya kasi hindi ko rin naman namamalayan ang ginagawa ko. At nung tinanong mo kung
kung may crush ako sa'yo. Cherry, doon ako kinabahan ng totoo. Kasi kung sumagot ako, wala nang balikan. Sasabihin ko sana na no, crush na crush kita, matagal na. Pero dumating ang tatay mo. At parang ganun talagang tadhana ako sa'yo. Laging huli ng kaunti, laging bitin, laging may pagitan. Hindi ko sinusulat to para baguhin ang isip mo. Hindi ko sinusulat to para umasa ka. Sinusulat ko to para palayain ang sarili ko. Para kung sakaling dumating ang araw na hindi na kita gusto, masasabi kong nagustuhan kita ng buo, nang walang kondisyon at nang walang kapalit. At kung sakaling hindi mangyari yon, kung sakaling gusto pa rin kita hanggang sa huli, tatanggapin ko. Kung mababasa mo man to, Cherry, sana wag kang makonsensya. Hindi mo ako inutusan na gustuhin ka. Ginusto ko to, pinili ko to. At kahit hindi mo ako piliin, sapat na sa akin na minsan naging bahagi ako ng kwento mo kahit bilang kareba lang. Salamat dahil sa'yo naniwala akong may halaga rin ako. Arnold. Umawang na lang ang bibig ni Cherry pagkatapos niyang basahin yon. Hindi siya makapaniwalang crush talaga siya ni Arnold, na ganon kalalim ang nararamdaman nito para sa kanya. Simula ng gabing mabasa ni Cherry ang liham, may isang bagay sa loob niya na hindi na bumalik sa dati. Kahit abala siya sa klase, kahit nakikipag-usap sa mga kaibigan, kahit nag-aaral siya hanggang gabi, bumabalik at bumabalik ang mga salitang isinulat ni Arnold. Ayoko na. Nakakainis. Bakit ko ba iniisip ang lalaking yon? Mas lalong hindi siya mapakali tuwing napapansin niyang may mga bulungan sa paligid. Tuwing may tatawag sa pangalan ni Arnold tapos may susunod na biro pa. Na, "Oy, Marialyn, si Arnold oh?" Napapakunot noo si Cherry. Hindi niya alam kung bakit. Bakit parang may something sa kanilang dalawa? Hindi niya maintindihan kung selos ba yon o simpleng kuryosidad. Pero sapat na yon para mawalan siya ng gana sa buong araw. Hanggang isang hapon, hindi na niya kinaya. Tapos ng klase, halos wala na ang mga tao sa hallway. Nakita niyang palabas ng library si Arnold at may dalang ilang libro. Huminga siya ng malalim. "Arnold!" Napalingon ito at halatang nagulat. Cherry! Lumapit siya rito. "Kailangan kitang makausap." Sige." Sagot nito at medyo nautal pa. Dito na lang ba?" Tumango siya. Nakatayo sila sa may bintana at medyo nahahanginan. "Arnold, nabasa ko na yung sulat mo." Parang binagsakan ng langit ang binata. Ano? "Yung letter na nasa green na envelope, nahulog mo, ako ang nakapulot." Namula si Arnold hanggang tenga at medyo nagpanik. "Bakit? At paano?" "Sorry," dagdag ni Cherry. "Alam kong mali, pero hindi ko na napigilang basahin. Nang mabasa ko, naguguluhan ako. Last year mo pa yung sinulat pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin binibigay sa akin. Gusto kong malaman, ano ba talagang balak mo nun?" "Balak?" Ulit ni Arnold. "Sa akin," medyo pasigaw niyang sabi. "Nung grade 10, nung gabing kinakausap kita, aamin ka, susulyap-sulyap tapos wala kang balak?" Napalunok si Arnold at medyo nagulat. "Wala naman kasi akong naiisip. Ano bang gusto mong gawin ko?" Napakunot ang noo ni Cherry. Sinabi nito yon na para bang utusan niya ito na susunod sa lahat ng sasabihin niya. "Wala kang balak?" "Wala talaga," sagot nito. "Kasi alam ko naman na hindi mo ako magugustuhan." Parang may kumurot sa dibdib ni Cherry. "Ang OA mo namang mag-assume agad. Paano kung sinabi kong oo? Paano pala kapag nagkagusto ako sa'yo?" Nanlaki ulit ang mga mata ni Arnold. Ha? Kung sinabi kong okay lang, anong gagawin mo?" Natahimik si Arnold ng ilang segundo. Mataman siya nitong tiningnan na parang sinusukat ang sinasabi niya kung totoo ba o hindi. "Siguro matatakot ako pero magiging masaya." Napangiti si Cherry kahit anong pigil niya.
Pero alam ko rin na bawal ka pang mag-boyfriend kaya wala akong gagawin. Saad ng binata na para bang yon ang pinakamabuting gawin. Nawala naman ang ngiti ni Cherry. Bakit lagi mong iniisip yon? Hindi ba pwedeng manligaw lang? Ang duwag mo naman. Yung iba nga, nanliligaw oh. Napalunok si Arnold. Manligaw? Gusto mong manligaw ako sa'yo? Oo, kasi yun naman dapat, 'di ba? Kasi gusto mo ko. Kapag gusto mo, gagawin mo lahat para makuha mo, 'di ba? Napakamot sa ulo ang binata. Nagbibiro ka lang ba? Seryoso ka ba? Cherry, si Arnold to. Ayaw mo sa akin. Napanguso si Cherry. Hindi mo man lang sinubukan. Alam ko na. Baka kaya ayaw mo kasi ayaw mo na talaga sa akin. Sabagay, last year pa yon. May nagugustuhan ka na sigurong iba. Arnold, ano ba talagang meron sa inyo ni Maria Lynn? Naniga si Arnold. Wala. Walang something sa amin ni Maria Lynn. Magkaibigan lang kami. Bahagya siyang napairap. Talaga? Kasi parang ang lapit ninyo. Saka ang dami nang nagsasabi na kayo na raw. Napakagatlabi si Arnold. Cherry, wala talaga. Wala akong gusto sa kanya. Kung nabasa mo nga ang letter, alam mo kung sino. Nasisiyahan ang puso ni Cherry. Hindi na niya maintindihan ang sarili. Hindi niya na alam kung bakit tuwang-tuwa siya na gustong-gusto siya ni Arnold. Bakit? Tanong ni Arnold at parang hindi na makahinga. Bakit mo tinanong? Hindi ka ba mapanatag na nakala mo kami ni Maria Lynn? Huminga siya ng malalim at marahang tumango. Oo, ewan ko. Hindi ko rin alam kung bakit ko to nararamdaman. Basta, akala ko may gusto ka rin sa iba at medyo naiinis ako. Kasi, nung nakaraan, ako ang gusto mo, 'di ba? Bakit ngayon, iba na? May pinipigil ng ngiti si Arnold at mas lalong namula. Cherry, ikaw lang naman ang gusto ko simula grade 7 pa. Hindi na yun nagbabago. At doon, parang may bumigay sa loob niya. Iniisip ni Cherry kung gusto niya rin ba ang binata. Kasi, bakit ang saya-saya niyang malaman na siya nga lang talaga ang gusto nito? Mataman niya itong tiningnan. Arnold, hindi ko maintindihan kung kailan o paano, pero parang nagiging crush na rin kita. Ano? Pabulong na tanong ni Arnold na parang nauubusan na ng hininga. Hindi ko rin maintindihan, pag-amin niya rito. Hindi ka naman ang tipo ko. Hindi ko alam kung bakit parang bigla na lang nagbago. Pero tuwing nandyan ka, napapansin kita. Nanlaki ang mata ni Arnold. Parang hindi ito makapaniwala. Pero wag ka nga asa agad. Mabilis na dagdag ni Cherry. Tumango naman ang binata. Oo, hindi ako aasa. Alam kong bawal ka pang magkaroon ng boyfriend. Ayoko rin namang manligaw agad nang walang-wala pa ako. Tumaas ang mga kilay ni Cherry. Wala naman siyang pakialam kung walang-wala ito. Alam ni Cherry na mahirap lang ang binata. Kaya rin siguro may mga bagay na hindi nito agad makuha. Pero sa talino at diskarte sa buhay, nakikita na agad niya na makakawala ito sa kahirapan na tinatamasa. Wag mong ipagsasabi ha kahit kanino, sabi pa ni Cherry. Ayokong asarin tayo. Sige, sagot agad nito at bakas ang saya sa mga mata. Gusto ko rin sarilinin to, na tayong dalawa lang ang nagkakaintindihan. Ayokong malaman din ng iba at may mangialam. Ayokong mailang ka, Cherry. Napangiti si Cherry. Mas gusto niya yon na low-key lang ang lahat sa kanila. Parang isang lihim na sila lang ang may alam. Isang simula na parang wala pang pangalan. Simula ng araw na yon, dahan-dahang nag-iba ang takbo ng mundo ni Cherry. May mga pagkakataong magkasabay silang umuuwi ni Arnold. Minsan nagkakasalubong lang sa gate at minsan sabay na naglalakad sa gilid ng kalsada. Hindi sila palaging magkatabi. May distansya lang para hindi malaman ng iba na may something na sa kanila. Mas madalas pa rin naman kasi silang sumama sa iba. Pero kapag gustong magsama, nagpapahuli sila ng uwi. Uy, tawag ni Arnold minsan sa cellphone. Nakapag-review ka na ba sa math? Nag-try, sagot ni Cherry,
Nakahiga sa kama habang nakatingin sa kisame. Pero parang lutang ang utak ko, kaya nagpahinga na muna ako. Gusto mo sabay na tayong mag-aral bukas? Maingat na tanong ni Arnold. Kung okay lang. Sandali siyang natahimik. Saan? Hindi pwede sa school. Makikita nila tayo. Baka pag-usapan pa. Sa may tabing dagat. Sagot ni Arnold. Mas tahimik doon. Sabi mo dati, mas okay kang mag-aral kapag may hangin. Baka masyado kang stress kaya nag-aral tayo sa mas maaliwalas. Sa may bayan na rin para walang masyadong makakita sa atin. Nagulat si Cherry. Naalala mo pa na sinabi ko yon? Oo naman. Sagot ni Arnold sabay tawa. Mahilig akong makinig at tandaan ang mga bagay basta tungkol sa'yo. Hindi niya alam kung bakit pero napangiti siya. Sige, bukas ng umaga tayo magkita. Rent na lang tayo ng simpleng cottage na medyo malayo. Tapos doon tayo mag-aral buong maghapon. Kinabukasan, nagkita sila sa ilalim ng punong niyog malapit sa dalampasigan. Pumunta sila sa cottage na bubong lang ang mayroon. May dalang banig si Arnold, pagkain at mga aaralin nilang libro. Ang dami mo namang dalang pagkain, natatawang sabi ni Cherry. Iniisip mo siguro na first date natin to, no? Agad na namula si Arnold. Ayoko lang na magutom ka. Nakakagutom kapag nag-aaral. Ngiti-ngiti naman si Cherry. Sweet naman pala si Arnold. Masaya siyang ganoon siyang itreat ng binata. Hindi ka ba nag-aalala? Tanong ni Cherry habang nagbubukas ng notebook. Pareho lang naman tayo ng inaaral. Ngumiti si Arnold. Hindi naman. Masaya ako na nag-aaral tayo ng magkasama. Pangarap ko to. Pero competition pa rin to para sa akin. Arnold, aim ko pa rin na maging top 1. Wala naman akong pakialam sa ranking. Sagot ni Arnold. Mas gusto ko lang matuto at magamit ko para sa mga kailangan ko para sa future. Parang may tumusok sa loob ni Cherry. Nakadama siya ng guilt. Magkaiba talaga silang dalawa ni Arnold. Hindi ka ba natatakot na maungusan? Tanong ni Cherry. Kasi itong ginagawa natin, pwede kong gamitin just to make sure na ako palagi ang top 1. Umiling si Arnold. Hindi naman. Kung mas magaling ka, masayang-masaya ako. Kung mas magaling ako, salamat. Napatawa si Cherry ng maikli. Ang dali mong magsalita na parang hindi big deal sa'yo ang bagay na big deal naman sa akin. Hindi big deal sa akin kasi hindi naman doon nasusukat ang lahat. Saad ni Arnold. Tahimik silang nag-aral ng ilang sandali. Narinig nila ang tunog ng alon, huni ng mga ibon at ilang mga grupo na naliligo sa dagat. Sa gitna ng lahat ng yon, biglang nagsalita si Cherry. Arnold, guilty ako, sabi niya nang hindi tumitingin. Bakit? Saan? Sa klase ng mindset na meron ako sa pag-aaral. May pakialam ako sa ranking. Sobra. Minsan parang doon lang umiikot ang mundo ko. Alam mo ba, parehong honors ang mga magulang ko nung high school. Yung kuya ko top-notcher. Ang ate ko nasa magandang university. Parang wala akong karapatang maging pangalawa. Kailangan palaging best ang gagawin ko. Tahimik si Arnold habang nakikinig sa kanya. Kaya kapag natatalo ko, dagdag ni Cherry, pakiramdam ko talo rin ako bilang anak nila. Hindi ko alam paano hihinto, kaya minsan masamang ugali ko, masyadong competitive at masyadong takot. Hindi agad sumagot si Arnold. Tumingin ito sa dagat, saka bumalik ang tingin kay Cherry. Pwede naman tayong mag-compete pero healthy. Yung pareho tayong magaling. Napangiti si Cherry. Parang ang hirap. Hindi naman, sagot ni Arnold. Ako naman ang kakompetensya mo. Kaya yan. Naramdaman ni Cherry ang init sa pisngi niya. Hindi siya tumingin at binuksan niya ang libro. Mag-aral na nga lang ulit tayo. Mula noon, naging ganoon ang mga araw nila. May mga tawagan sa gabi tungkol sa lessons at minsan ay kwentuhan. Cherry, tawag ni Arnold minsan. Nalilito ako sa problem number 5. Wait, sagot niya sabay kuha ng papel. Ganito kasi yan, i-round off mo muna bago mo i-divide. At may mga sandaling biglang mapapatawa si Cherry sa sarili niya dahil may kurot ng selos. Alam mo, sabi niya minsan,
Ayoko na si Maria Lynn ang kabady mo sa pag-aaral. Tahimik si Arnold sa kabilang linya. Ayaw mo. Parang nagsiselos ako pag-amin niya ng diretsyo. Hindi nagsalita si Arnold ng ilang segundo. Tapos marahan itong tumawa. Sige, ikaw na lang ang palagi kong sasamahan mag-aral. Talaga? Tanong ni Cherry. Oo, sagot nito. Pangako, ayoko na nagsiselos ka, Cherry. Hindi tayo pareho pero ayokong isipin mo na mas may mahalaga pa sa yung ibang babae. Gusto kong palaging malinaw sa'yo na ikaw lang ang gusto ko. At tinupad nga ng binata. Tuwing may group study, inaaya si Cherry. Tuwing may tanong, si Cherry ang tinatawagan. Hindi niya alam kung pag-ibig na ba yun. Masyado pa silang bata. Pero yon ang damdamin na ayaw niyang pakawalan. Cherry, alam ko ng experience ng first kiss. Kinikilig na bulong ng best friend niyang si Michelle. Nanlaki naman ang mga mata niya. Ano? Kanino? Kay John? Malamang, kanino pa ba ako hahalik? Sa tambay? Siyempre sa kanto ko. Ganun palang feeling. Cherry, ang sarap-sarap sa pakiramdam. Mas masarap nang gumalaw ang labi niya. Hindi ako marunong pero nadadala ako. Ginaya ko ang ginagawa niya tapos bigla siyang napaungol. Hindi ko tinakpan ni Cherry ang tenga niya. Michelle, tigilan mo ako. Nag-aaral ako. Wala akong panahon dyan. Tumawa naman ang kaibigan niya. Mag-boyfriend ka na kasi para ma-feel mo ng first kiss mo. Napairap siya at kinuha ang kanyang highlighter. Michelle, alam mo na hindi ako pwedeng magkaroon ng boyfriend. Pinagbabawal yon ni na mama at papa kasi iniiwas niya kami na mangyari sa amin ang nangyari sa kanila noon. Kaya nga kahit marami akong manliligaw, wala naman akong sinasagot. Sus, edi kahit itry mo lang humalik sa manliligaw na pinakagusto mo para naman maging memorable ang high school life mo na kahit isang beses ay against sa gusto ng mga magulang mo. Nang sinabi yun ni Michelle, agad niyang naisip si Arnold. Si Arnold na hindi naman pinakagwapo sa lahat ng manliligaw niya. Hindi maunawaan ni Cherry ang kanyang sarili kung bakit gusto niyang sa binata ibigay ang kanyang first kiss. Hay, ewan ko sa'yo Michelle. Pinilit niyang mag-focus sa pag-aaral. Huwag mo akong guluhin, ayokong madistract. Saka tigilan mo nga yung pag-kiss mo sa boyfriend mo. Baka araw-arawin mo at kung saan pa kayo mapunta. Mabuntis ka pa ng maaga. Lagot ka sa mama at papa mo. Subalit kahit napilit niyang winawaglit yon sa kanyang isipan, hindi na talaga nawala. Walang nakakaalam na may namumuo sa pagitan nilang dalawa ni Arnold. Ang alam lang ng mga ito, naiinis pa rin siya dahil palagi niya itong kalaban sa pagiging rank 1 sa klase. Cherry! Biglang tawag sa kanya ni Erickson, isa sa mga lulubog at lilitaw niyang manliligaw. Ano? Lumapit ito habang nakatitig sa kanya ng mabuti. Kayo ba ni Arnold? Kayo na? Kumunot ang noo niya. Ano bang pinagsasasabi mo? Nakita ko kayo sa bayan na magkasama. Nagtatawanan kayo. Ano? Gusto mo na pala ng pangit? Sagot. Bakit tinatago nyo? Ano? Nahihiya ka na pangit ang boyfriend mo ngayon? Bakit kayo ganyang magaganda? Mahilig sa pangit? Hindi nagsalita si Cherry. Ayaw niyang patulan. Ayaw niyang sagutin ang mga tanong ni Erickson. Ayaw niyang aminin, hindi dahil nahihiya siya kay Arnold. Ayaw niya lang na mismong manggaling sa bibig niya dahil natatakot siyang kumalat. Siguradong makakarating yon sa kanyang mga magulang. Napraning pa naman kapag nalamang nakikipaglapit siya sa lalaki. Alam mo, Erickson, kung bitter ka sa buhay mo o sa katotohanan ng hindi kita sinagot, huwag mo akong idamay. Wala kang karapatan mangyalam sa buhay ko. Kaya tantanan mo na ako? Naiinis na sabi ni Cherry bago ito talikuran. Tinalikuran niya ito at dire-diretsyong naglakad. Pero muntik na siyang mapasigaw nang may humila sa kanya papunta sa likod ng Bonifacio Building. Nang makita niya si Arnold, agad niya itong hinampas. Nakakagulat ka. Shh! Mahinang tumawa si Arnold. Gulat na gulat ang itsura mo. Pero seryoso,
Anong ginawa sa'yo ni Erickson? Nakita ko na inis ka. Anong problema? Marahan siyang umiling. Wala, nangungulit lang. Basta wag mo nang tanungin. Medyo bad trip pa ako. Bad trip ka? Bulong ni Arnold. Bakit ka bad trip? Anong gusto mong gawin ko para hindi ka maging bad trip? Napalingon siya rito. Tiningnan niya ito sa mga mata bago sa mga labi. Bigla niyang naalala ang mga sinabi sa kanya ni Michelle kanina. Tiningnan niya muna ang paligid bago muling magsalita. Gusto ko ng kiss. Nanlaki ang mga mata ni Arnold. Cherry, ikaw, ano bang sinasabi mo? Nang hihingi ako ng kiss, binasa niya ang labi. Halikan mo ko, Arnold. Umiwas ng tingin si Arnold. Seryoso ka ba? Bakit ka ganyan, Cherry? Nasa school tayo. Saka hindi kita girlfriend. Hindi mo ako boyfriend. Alam kong nagkakaunawaan tayo. Alam mong gusto kita pero alam mo rin na hindi pa kita kayang ligawan. Kaunting tiis lang, aayusin ko lang ang sarili ko. Gusto kong humarap sa pamilya mo na pwede na at may pagmamalaki na ako. Bawal ka pa rin namang mag-boyfriend. Pilit niyang hinarap ang mukha nito. Nang hihingi lang ako ng halik, ang dami mo nang sinabi. Kiss lang naman ang hinihingi ko. Gusto ko lang ma-experience. Pwede naman sigurong mag-kiss kahit hindi tayo. May consent ko naman. Sige na, aalamin ko lang kung anong pakiramdam. Umawang ang bibig nito at parang nagmamakaawa na tumigil na siya. Cherry, ano ba? Bakit? Anong gusto mo? Landian lang? Oo, landian na tayo lang ang may alam. Para hindi nila malamang lahat at para hindi makarating sa parents ko. Sige na, napaungol ang binata. Cherry, hindi. Tumigil ka. Ayoko, ano bang iniisip mo? Kung bad trip ka, halika't ililibre na lang kita. Naiinis niya naman itong binitiwan. Huwag na nga, sa iba na lang ako hihingi ng kiss. Aalis na sana siya sa harap ni Arnold, pero bigla na lang siya nitong hinila. Napasinghap siya ng isandal siya ng binata sa pader. Halatang naiinis ito at parang tutol pa rin sa gagawin. Subalit hindi naman mapigilan ang pamumungay ng mga mata habang nakatingin sa mga labi niya. Ang tagal naman, pinakita niyang naiinis din siya. Ano, hinila-hila mo ako tapos hindi ka naman hahalik. Napapikit ito at hinawakan ng pisngi niya ng marahan. Napakapilya mo. Kinagat ni Cherry ang mga labi. So, ayaw mo na sa akin? Sige, maniwala ka dyan sa sinasabi mo. Tugon naman ni Arnold. Hindi niya napigilang tumawa. Kung sasabihin niya sa iba o makikita sila ng iba, parang wala talagang maniniwala. Mas talong walang maniniwala kung malaman ng mga ito na si Cherry pa ang mas sabik at mas nangungulit. Maya-maya ay naramdaman niya na ang malambot na labi ng binata. Malamig ang labi nito at lasang mint. Nang bahagyang lumalim ang halik nito, napahawak na lang siya sa dibdib ni Arnold. Hindi siya makapaniwala na kay Arnold niya binigay ang kanyang first kiss. Nang matapos, hindi makatingin sa kanya ang binata. Sa halip, hinila siya nito at marahang niyakap. Hindi ako papayag kung hindi tayo hanggang dulo. Gagawin ko lahat hanggang sa maging bagay tayo. Mahal kita, Cherry. Parang hinele ang kanyang puso habang yakap nito. Parang ayaw nang matapos ni Cherry ang yakap. Tila gusto niya na lang na manatili sa mga bisig ng binata habang buhay. Pero magtatagal kaya ang kaligayahan niya kasama si Arnold? Sa una, hindi agad na malaya ni Cherry na sunod-sunod na pala ang bitak na bumubuo sa mundo niya. Akala niya, isa lang. Akala niya, kaya pa. Cherry, umuwi ka na. Yung ate mo, umalis. Saad ng nanay niya sa tawag. Parang hindi agad pumasok sa isip niya ang ibig sabihin nun. Umalis po? Pumasok lang po siguro sa school? Hindi, sagot ng kanyang ina. Nakipagtana ng ate mo. Pumunta kami sa dorm niya. Wala siya roon. Ilang buwan na raw. Parang may humigpit sa kanyang dibdib. Kaya nang sumapit ang tanghali, umuwi na siya para mag-half day. Saan ka pupunta?
Tanong ni Arnold nang makita siyang palabas. Nilingon niya ang binata. Sa bahay, kailangan ko nang umuwi. May emergency lang sa amin. Bahagyang nag-alala si Arnold. Mag-iingat ka. Tumango naman siya at ngumiti. Pagkarating niya sa bahay, nakita niya ang nanay niya sa sala. Nakaupo sa sofa, hawak ang cellphone at umiiyak ng walang tunog. "Ma!" bulong ni Cherry. Hindi tumingin ang nanay niya. "Iniwan tayo. Iniwan niya na tayo. Hindi ko alam kung saan nagpunta ang ate mo. Ang iniisip ko, baka nga nakipagtanan kasi nung tinanong namin ang mga kasamahan niya sa boarding house, may bumibisita nga na lalaki roon." Napatingin si Cherry sa kanyang ama na padabog na inilagay ang baso. Sa mukha pa lang, alam niyang masama ang loob ng kanyang papa. Pinag-aaral ng maayos ang ate mo. Nagtiwala kami tapos ganyan ang gagawin niya. Biglang sinapo ng kanyang ama ang dibdib. "Papa! Ma! Ma, si Papa!" Hindi na makahinga ng maayos ang ama ni Cherry. Nataranta sila nang makitang bumagsak ang kanyang ama. Agad siyang tumawag ng tricycle sa labas. Hindi naman siya marunong magmaneho. Nang makarating sa ospital, naging kritikal ang lagay ng kanyang papa. Nakahiga ito, maputla, may tubo sa ilong at may monitor na walang tigil ang pag-beep. Napatakip si Cherry ng bibig. Parang may biglang nagbagsak ng mabigat na pader sa harap niya. Pinilit niyang huwag umiyak. Masyadong mahina na ang kanyang ina para kayanin ang lahat ng yon. Mabuti na lang at nandoon ang kanyang kuya para tumulong sa mga gastusin. Ilang araw ang lumipas sa ospital, hindi siya pumasok sa school, hindi niya binuksan ang mga chat. Isang pangalan lang ang paulit-ulit na lumalabas sa notification. Mga mensahe lang ni Arnold ang nagpapalakas ng loob niya. "Okay ka lang ba? Nandito lang ako. Sabihin mo lang kung kailangan mo," sabi ni Arnold. Hindi siya sumagot, parang wala siyang masabing kahit na ano. Isang gabi, bumukas ang pinto ng hospital room. May pumasok na nakayuko, umiiyak at halatang pagod. "Ate," bulong ni Cherry. Lumapit ang ate niya, lumuhod sa harap ng kanyang papa. "Pa, sorry, paulit-ulit na sabi nito. Doon niya lang napansin ang tiyan nito na bahagyang nakaumbok. "Buntis ka?" tanong ng nanay nila. Galit na galit at nanginginig ang buong katawan. Tumango naman ang ate niya. "Ma, patawad. Umalis ako kasi hindi ko kayang harapin ang galit niyo kapag nalaman niyo ni Papa." "Lumayas ka!" sigaw ng nanay nila. "Wala kang karapatang bumalik dito." "Ma," iyak ng ate niya. "Lumayas ka," ulit nito. "Kung hindi ka naging pasaway at naglaho na parang bula, hindi magkakaganito ang tatay mo." Napaatras si Cherry. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang pigilan, pero wala siyang boses. Kasi para sa kanya, kasalanan naman talaga ng ate niya. May panggastos sila sa ospital dahil sa kuya niya. Ito ang naglabas ng pera at ito ang nag-asikaso ng papeles. Tahimik lang ito na parang may dalang mabigat na lihim sa balikat. Pero alam niyang hindi nito pinapakita sa kanilang ina. Hanggang isang umaga, habang nasa ospital si Cherry, dumating ang 2 pulis. "Nasaan po si Gabriel Alonzo?" tanong ng isa. Nakita niyang namutla ang mukha ng kuya niya. "Kuya?" tanong ni Cherry habang nanginginig. Hindi ito sumagot, hinawakan lang siya sa balikat. "Alagaan mo si Mama." "Anong ibig mong sabihin?" bulalas niya. "Teka, kuya, bakit ka nila gustong kunin?" Pero huli na, dinala na ito palabas. May kaso at may warrant na ang kanyang kuya. Hindi niya naintindihan ang detalye, pati na rin ang kanyang ina. Hanggang sa nalaman niyang nagkaroon ito ng illegal na transaction sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. Nahuli, kinasuhan na, at ngayon ay hinuli na dahil hindi hinarap ng kanyang kuya.
Gustong asikasuhin ng kanyang mama, pero may sakit ang papa niya at hindi na nila alam kung ano ang uunahin pa. Naiwan ang nanay niya sa hospital corridor, nakaupo sa sahig at tulala. "Ma," sabi ni Cherry. "Pagod na ako," sagot ng nanay niya at sunod-sunod na tumulo ang mga luha. Pagod na ako, anak. Hindi ko alam kung bakit nangyayari to sa pamilya natin." Hindi niya napigilang umiyak. Yun din ang tanong niya sa kanyang sarili. Inisip niya kung bakit ibinagsak na ng Diyos ang lahat ng problema sa kanila. Hindi na siya pumasok sa school, hindi na siya nakipag-usap sa mga kaibigan. Kahit si Michelle, kahit anong advisor niya, lahat pinatay niya sa isip niya. Si Arnold lang ang paulit-ulit. Pumunta ito sa bahay nila. Kumakatok at nag-iwan ng pagkain sa gate. Nagpapadala ng mensahe sa kanya kahit hindi siya nagre-reply. "Cherry, kausapin mo ako. Kahit sandali lang. Iniwan ko sa gate niyo ang diploma mo. Graduation at ako ang class valedictorian. Siguro kung pumasok ka, sure akong ikaw ang nakakuha nun. Mas magaling ka sa akin eh. Sayang lang at hindi kita nakasama sa graduation." Hindi siya lumalabas, hindi siya sumasagot. Parang nawala na siya ng gana sa lahat. Ang dami-dami nilang problema ng kanyang ina na hindi niya na alam kung ano ang kanyang uunahin. Hanggang sa isang gabi, tumigil ang monitor sa ospital. Naging flatline na ang makina na nakadikit sa katawan ng kanyang papa. "Papa," mahina niyang usal. "Abner!" Umiiyak na sigaw ng kanyang ina na halos mahimatay na. "Abner! Huwag mo kaming iwan. Pakiusap. Wag." Hindi siya umiyak noong sinabi ng doktor na patay na ang kanyang ama. Nakatingin lang siya sa papa niya, sa katahimikan ng mukha nito at sa malamig na kamay. "Pa," bulong niya. "Hindi pa po kami handa. Hindi namin kaya ni Mama. Bakit mo po kami iniwan ng ganito?" Pagkatapos ng libing, parang lalong nawala ng ilaw sa mata ng kanyang ina. Hindi na ito halos kumain. Hindi na nagsasalita. Palagi na lang nakatitig sa pader, sa mga larawan nilang buo, masaya, at parang wala pang problema. Isang umaga, nagising si Cherry na tahimik ang bahay. Sobrang tahimik na halos parang wala na siyang maramdaman. "Ma?" Tawag niya. Walang sagot. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto ng kanyang ina, parang bumagsak ang kanyang mundo. Parang may humila sa kaluluwa niya palabas ng katawan. "Mama!" Nanginginig siyang lumapit sa kanyang ina na bumubula na ang bibig. "Mama! Wag naman ganito, Ma! Nandito pa ako, Ma! Ma! Bakit mo ako iniwan? Ma!" Dahil sa nangyari, pinagtulungan ang kanyang ina ng ilang kamag-anak niya kahit na walang-wala ang mga ito. Mabuti na lang dahil wala na rin siyang lakas mag-asikaso sa lahat. Mag-isa na lang siya. Sa libing ng nanay niya, nandoon si Arnold. Tahimik lang pero hindi lumalapit sa kanya. Hindi siya pinilit. Nakatayo lang ito sa malayo, parang bantay na ayaw manghimasok. "Mag-isa ka sa bahay, Cherry. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin," saad ng kanyang ate na namimilog na ang tiyan. Malamig niya itong tiningnan. "Huwag mo na akong isipin, ate. Kaya ko ng sarili ko. Pero binenta ang bahay natin para magkaroon tayo ng panggasto sa pagpapa-ospital ni Papa at sa libing nila pareho. Sooner or later, paalisin ka nila dyan kapag hindi tayo nakabayad sa takdang panahon. Huwag ka nang magmatigas, Cherry. Alam kong galit ka sa akin pero tutulungan naman kita." "Ayoko nga sabi. Ate, galit ako. Oo, galit na galit. Kaya iwan mo ko at kaya ko ng sarili ko. Hindi kita kailangan. Magpabuntis ka na lang ng magpabuntis dyan sa boyfriend mo." Malakas siyang sinampal ng kanyang ate. Pero sinampal niya rin ito. Parehong pumatak ang luha nilang dalawa. Pinalaki silang magalang at nagmamahalan.
Pero sa pagkakataong yon, hindi niya mapigilan ang sarili na hindi sisihin ang kanyang kapatid dahil sa mga nangyari sa buong pamilya nila. Araw-araw, pareho ang eksena ni Cherry. Gigising siya sa umaga na walang dahilan para bumangon. Uupo sa gilid ng kama. Tititig sa dingding. Minsan, hindi na siya bumabangon hanggang hapon. Wala na ang mga tunog na kinasanayan niya. Wala ng boses ng papa niya sa umaga. Wala ng utos ng nanay niya. Wala ng ingay ng ate at kuya. Ang bahay na dating puno ng pressure, pangarap at pag-ibig, ngayon ay puno na lang ng alaala. May mga gabi na napapaisip siya. Kung sumunod na lang kaya ako kay mama, kung matapos na lang lahat. Isang beses, hawak niya na ang bote ng gamot ng kanyang ina. Nakaupo siya sa sahig ng kusina habang nanginginig ang kamay. Nangingilid ang luha pero walang lumalabas. Ganito ba kahirap mabuhay? Bulong niya sa sarili. At sa tuwing aabot na siya sa puntong yon, may kumakatok sa gate. Cherry! Mahinang tawag mula sa labas. Nandito lang ako. Si Arnold na araw-araw ay pumupunta sa bahay. Minsan may dala itong kanin at ulam. Adobo, sinigang, ginisang gulay. Minsan tinapay lang, minsan prutas. Hindi ito pumapasok agad. Nakaupo lang sa labas at nag-aabang sa kanya. Hindi mo kailangang lumabas. Sigaw nito minsan. Iiwan ko lang dito Sa una, hindi siya sumasagot. Hinahayaan niya lang. Pero kalaunan, bumubukas ang pinto, parang umaasang masilayan lang siya kahit kaunti. Hanggang isang araw, nagsalita siya. Bakit ka ba bumabalik? Napangiti si Arnold. Kasi nandito ka. Madalas, nagkukwento si Arnold kahit hindi siya sinasagot. May nakita kong scholarship sa syudad. Sabi nito minsan habang nakaupo sila sa may hagdan. Pwede kang mag-apply, sabay tayo. Hindi sumagot si Cherry. Pwede tayong magtrabaho. Dugtong ni Arnold. Pero kung hindi mo kaya maging working student, pwedeng ako muna. Kahit crew, kahit ano, susuportahan kita. Tapos kapag nakatapos ka na sa pag-aaral, ako naman. Napatingin siya rito. Wala akong pera. Wala akong kahit ano. Nakabenta na rin tong bahay namin. Kaya nga magtutulungan. Sagot ni Arnold at hinawakan ang kamay niya. Hindi ka nag-iisa. Nandito lang ako. Pwede mo akong ituring na pamilya mo, Cherry. May kung anong humaplos sa dibdib niya. Hindi ba kita pinipigilan? Pareho tayong mag-aaral at baka matalo ka. Ngumiti si Arnold. Hindi ako makikipagkarera. Cherry, hindi ranking ang pangarap ko. Ikaw, tayong dalawa na magkasama. Doon lang ako mananalo sa buhay. Doon siya umiwas ng tingin. Sa bawat salita ni Arnold, mas lalong lumilinaw sa kanya na kaya nitong isuko ang lahat para sa kanya. At yon ang mas lalong nagpapabigat ng nararamdaman ni Cherry. Isang hapon, may kumatok ulit sa gate. Pero hindi si Arnold ang narinig niyang boses. Cherry! Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang nanay ni Arnold. Nakatayo ito roon, seryosong mukha at halatang may hinanakit. Kailangan nating mag-usap, sabi nito. Umupo sila sa sala. Tahimik si Cherry at hindi alam kung bakit siya sinadya ng ina ni Arnold. May opportunity ang anak ko sa syudad, diretsong sabi ng ginang. May tumutulong sa kanya. May trabaho na halos nakaabang pagkatapos makagraduate. Pero ayaw niyang umalis. Ayaw niyang tanggapin. Hindi umimik si Cherry. Dahil sa'yo, dagdag nito. Ayaw ka raw niyang iwan. Wala po akong alam. Hindi mo ba naiintindihan? Tumaas ang boses ng ina ni Arnold. Pinipigilan mo siyang mangarap. Hindi kanya responsibilidad. May sarili ka namang buhay. Alam kong namatayan ka at malala ang nangyari sa buong pamilya ninyo. Pero huwag mo namang idamay si Arnold. Bumangon ka na ikaw lang. Huwag mong idepende ang desisyon ng anak ko sa desisyon mo.
Hayaan mo ang anak ko na abutin ang mga pangarap niya, hindi yung hinihila mo pababa. Pagkaalis ng ginang, nanatiling nakaupo si Cherry sa sahig. Doon siya tuluyang umiyak ng mahina na parang batang napagod na. Kinagabihan, nag-impake siya. Kaunting damit lang ang dala niya, mga papeles, isang picture ng pamilya niya ang kanyang dadalhin. Ang green envelope na sulat ni Arnold, isinilit niya sa bag para kahit yun na lang ang alaala niya. Sasabihin niya na lang sa kanyang ate na ito na ang mag-asikaso ng mga gamit na naiwan doon. Ayoko na rito. Ayokong maging pabigat. Ayokong sirain ang pangarap ng kahit sino pa. Sa natitirang pera, sa kaunting tulong ng mga kamag-anak, bumili siya ng tiket. Nang sumapit ang umaga, bumiyahe na siya sa papuntang Pantalan. Naririnig niya na ang ingay ng ferry boat. Habang nakapila, nanginginig ang tuhod niya. Pero buo na ang kanyang desisyon. Aalis na siya sa lugar na yon. Hindi niya alam kung kailan siya babalik, pero hahayaan niya munang ibangon ang kanyang sarili. Hanggang sa may isang kamay ang humila sa kanya. Cherry! Paglingon niya, hingal na hingal si Arnold. Pawis na pawis at halatang tumakbo. Anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Bitawan mo ako, malamig niyang sabi. Umiling si Arnold at hinila siya palayo. Nagpupumigla siya pero hindi siya makawala. Hanggang sa nakarating sila sa patagong parte ng waiting shed. Umupo si Arnold at hinikayat siyang umupo na rin. Pero hindi siya nagpadala, kaya tiningala na lang siya ng binata at may pagsusumamo sa mga mata nito. Hindi ka nagsabi na aalis ka. Sasama ako. Agad na sabi ni Arnold. Saan ka man pupunta? Hindi, sigaw niya rito. Hindi kita kailangan. Huwag ka nang lalapit sa akin. Cherry! Mahinang sabi ni Arnold at nanginginig na hinawakan ng kanyang kamay. Mahal kita. Ano bang sinasabi mo? Sasamahan kita. Ako ang bahala sa ating dalawa. Hindi mo kailangan mag-isa. Parang may pumutok sa loob niya. Nang hihina siya kapag sinasabi nitong mahal siya. Kasi alam niya sa kanyang sarili kung gaano kapurong magmahal si Arnold. Mahal na mahal kita. Ulit pa nito. Alam kong may lugar ako sa puso mo. Doon siya napapikit. Mayroon naman talaga, pero kung sasabihin niya ang totoo, susunod ito at magpupumilit sa kanyang buhay. Iiwan ito ang lahat para sa kanya, kaya pinili niya ang kasinungalingan. Tumawa siya ng pilit at may pait. Mahal? Ikaw? Agad na nang hina si Arnold. Cherry naman. Pinaglaruan lang kita? Sabi niya na bawat salita ay parang kutsilyong bumabalik sa kanya. Hindi kita mahal. Hindi ko kailanman mamahalin ng isang pangit at matabang katulad mo. Parang sinuntok si Arnold sa sikmura. Napatayo ito roon at hindi makagalaw. Tigilan mo na ako, dagdag niya. At huwag mo na akong sundan. Tumalikod siya at patakbo itong iniwan. Sumakay na siya sa ferry boat at hindi na lumingon. Pero nang makaupo siya sa gilid, doon bumigay ang lahat. Tahimik siyang umiyak, sunod-sunod ang luha na paulit-ulit niyang pinupunasan. Kinagat niya na lang ang labi para hindi humagulgol. Mahal kita, bulong niya sa hangin. Mahal na mahal kita, Arnold. Sorry. Hindi naging madali ang unang mga buwan pagkatapos niyang umalis sa isla. Wala siyang ibang mapuntahan kundi ang ate niya. Ang ate na minsang pinagmula ng lahat ng gulo. Nandun ang ate niya, ang boyfriend nito, at ang biyana ng kanyang ate. Isang babaeng matalas ang dila at walang pasensya. Ano na naman yung niluluto mo? Singhal ng biyana nito isang umaga. Ang lakas-lakas sa mantika. Sayang sa pera. Tahimik lang si Cherry. Sanay na siyang manahimik. Hindi ka pa naman nag-aambag. Dagdag pa nito sabay irap. Ma, mahinang saway ng ate niya pero halatang wala ring lakas ng loob. Pasensya ka na, Cherry. Bulong ng kanyang ate. Hindi ko rin ginusto to. Okay lang, sagot ni Cherry kahit hindi naman talaga. Pero hindi siya nagtagal.
Sa bawat araw, pakiramdam niya mas lumiliit siya roon na parang pinipiga. Parang wala siyang sariling espasyo at sariling desisyon. At nang makahanap ng mas maayos na trabaho si Cherry ay doon siya tuluyang umalis. Ako na lang mag-isa, sabi ni Cherry isang gabi habang nag-iimpake. Kaya ko na. Sigurado ka? Tanong ng ate niya at may pag-aalala. Tumango siya. Kailangan ko to. Sa kayo kung pinag-iinitan ka ng biyanan mo dito. Kaya sabihin mo sa asawa mo na bilisan niya na para maibukod ka na. Nangungupahan siya sa isang maliit na kwarto. Kasya ang isang kama, isang mesa at electric fan. May karinderya sa likod kaya doon na lang siya kumakain. Nag-aral siya habang nagtatrabaho. Umaga sa school, gabi sa trabaho. Hindi niya pinangarap ang kursong kinuha niya. Business management lang, sa isang maliit na private college na mababa ang tuition. May mga gabing umiiyak siya sa pagod. May mga umagang gusto na lang niyang hindi bumangon. Pero bumabangon pa rin siya, dahil wala nang ibang gagawa noon para sa kanya. Nang graduate siya, ang ate niya lang ang nandoon. May maliit na bouquet ng bulaklak at may ngiting puno ng pagsisisi at pagmamalaki. Proud ako sa'yo, sabi ng kanyang kapatid. Salamat, sagot ni Cherry. Bibisita ako kay kuya sa bilangguan. Sasabihin ko sa kanya na nakagraduate na ako. 2 years na lang makakalaya na siya, kaya magiging maayos na ulit siya. Sana kahit ganon, magkaroon pa rin siya ng sarili niyang pamilya. Pagkatapos nun, diretso trabaho na ang buhay ni Cherry. Naging manager siya sa isang fast food restaurant. 2 taon siyang ganoon. Hanggang sa may nagbukas na oportunidad, isang kumpanya na naghahanap ng payroll officer. Mas tahimik, mas stable at palagi siyang nakaupo. Doon nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Unti-unting lumaki ang tiyan, bumigat ang balakang at dumagdag ang timbang. Nagkaroon din siya ng stress eating disorder. Idagdag pa ang kulang sa galaw at kulang sa oras. Kaya sinikap niyang makapagpa-therapy. Isang gabi, tumingin siya sa salamin habang nagsusuot ng damit pang opisina. Ganito na ba ako? Ang taba-taba ko na. Hindi na siya ang Cherry na muse. Hindi na siya ang Cherry na laging pinupuri. Okay lang, buhay pa rin ako. Yun ang mahalaga. Nagbawas siya ng kain pero unti-unti. Hindi para pumayat agad, kundi para hindi tuluyang sumuko ang katawan niya. Wala siyang naging boyfriend, wala ring tinanggap na manliligaw. Busy ka masyado, biro ng kaopisina niya. May inuuna lang, sagot niya rito. At ang inuuna niya ay ipon. Ipon para sa bahay, ang bahay na iniwan niya. Ang bahay na puno ng alaala at sakit. Pero bahay pa rin nila na gusto niyang mabawi. Nabalitaan niya kasi sa mga kamag-anak na hindi pa yon nagagalaw. Nandoon pa rin, nakatiwangwang at parang naghihintay sa kanyang pagbabalik. At nang sa wakas ay sapat na ang pera, bumalik si Cherry. Hindi agad sa bahay nila, kundi sa kamag-anak muna nakituloy. Sakto rin na may high school reunion. Cherry, a-attend ka? Sunod-sunod ang tanong ni Michelle sa kanya. Natigilan siya at tumitig sa salamin. Tumaba na ako, nakakahiya. Tumawa si Michelle. Okay lang yan. Hindi lang naman ikaw. Marami rin sa atin ang tumaba at mga lusyang na. Hindi lang ikaw, no? Napilit na nga siya ni Michelle na pumunta. Gusto niya ring mga musta sa mga dati niyang kaklase. Medyo matagal na rin naman kasi siyang nawala. Hindi rin siya nakasama noong graduation day, kaya gusto niyang sulitin ang reunion na yon. Maingay ang restaurant na pinagdarausan ng reunion. May halakhakan, may sigawan ng pangalan. May yakapan na parang walang lumipas na taon. May mga mukha na agad niyang nakilala. May iba namang kinakailangan pa niyang titigan ng mabuti bago maalala kung sino. Pagpasok pa lang ni Cherry, may ilan ang napalingon. Cherry? Si Cherry yan, di ba? Grabe, ikaw yan. Ngumiti siya ng medyo alanganin. Oo, may mga yumakap agad, may mga tumapik sa balikat niya.
May mga nagtanong ng sunod-sunod. Kumusta ka na? Nabalitaan namin ang nangyari sa pamilya mo. Grabe, ang dami mong pinagdaanan. Okay lang. Paulit-ulit niyang sagot kahit alam niyang hindi yon ang buong totoo. Kinaya naman. May ilan ding hindi nakapagpigil. Tumaba ka na. Biro ng isa, sabay tawa. Pero maganda ka pa rin naman. Napangiti si Cherry ng tipid. Salamat. Habang nagkukwentuhan sila, napatingin sila sa Hilux na sasakyan na nakapark. Kay attorney yan, saad ni Michelle. Napalingon siya rito. Attorney? Tumawa si Michelle. Oo, kay Arnold. Umawang ang bibig ni Cherry. Agad na nanikip ang dibdib niya. Akala niya ay nakamove on na siya, pero ang totoo, hinayaan niya lang ang sarili na huwag itong isipin sa mga nagdaang taon. Dahan-dahan siyang lumingon at doon niya nakita si Arnold. Matangkad, tuwid ang tindig at maayos ang suot. Simple pero elegante. Wala na ang bilugang pisngi gaya ng dati. Defined na ang panga, malinis ang itsura, may muscles na. At halatang may confidence sa bawat hakbang. Parang ibang tao, parang hindi ang Arnold na dati ay mahal na mahal siya. Kasunod nito, si Maria Lynn na bumaba din ng sasakyan. Hindi na ito payat na parang butot balat. Makinis ang balat ng dalaga. Maayos ang ayos, may hubog ang katawan at may aura na parang profesional. Kagalang-galang at maamo ang mukha. Bagay sila, mahina niyang usal. Magkasabay na pumasok ang mga ito at parang mas lalong dinurog ang kanyang puso. Magkatrabaho raw ang mga yan. Nasa iisang firm lang sa Maynila. Accountant na si Maria Lynn, abogado naman si Arnold. Sabi pa ni Michelle sa kanya. May pumasok na kirot sa dibdib ni Cherry na hindi niya inasahan. Ang alam ng lahat, sila na raw. Bulong pa ni Michelle. May chismis pa nga na namanhikan raw si Arnold. Ganyan naman sila. Parang low-key lang. Hindi ganang ma-share ng relasyon nila. Kahit nung high school, ganun din. Napahigpit ang hawak ni Cherry sa braso. Oo nga pala. Walang nakakaalam ng tungkol sa kanila. Ang alam lang ng mga ito, kalaban niya si Arnold sa ranking at kinaiinisan niya noon kasi mataba at pangit. Hanggang sa nagtagpo ang mga mata nila ni Arnold. Sandali lang, pero sapat para bumalik ang lahat. Ang waiting shed, ang green envelope na may lamang love letter, ang naging sagutan nila sa may pantalan, at ang mga salitang sinadya niyang sabihin para saktan ito. Nakita niyang titig na titig ito sa kanya. Hindi yung tinging walang pakialam, hindi rin yung tinging galit. Parang puno ng tanong, parang may hinahanap. Agad siyang umiwas ng tingin. Nahihiya na si Cherry. Mataba siya. Siya ngayon ang pangit at mataba. Siya ngayon ang sobrang simple ng buhay. Siguro ay pinagtatawanan na siya ni Arnold sa isipan nito. Nasa gitna siya ng grupo, pero bigla niyang naramdaman na parang lumiliit ang espasyo. Parang masikip ang hangin. Cherry! Tawag ng isa. Hoy, nandyan ka pala! Ngumiti siya ulit at tumango. Sumagot sa mga tanong, tumawa sa mga biro, pero kalahati lang siya roon. Ang kalahati nakatingin sa malayo kung saan naroon si Arnold katabi si Maria Lynn. Napansin niyang lumapit ito sa ibang kaklase. Nakipagkamay, ngumiti at tumawa. Pero paminsan-minsan parang otomatikong bumabalik ang tingin nito sa kanya. Hindi ka ba lalapit? Tanong ng kaklase niya na parang nanunukso. Close naman kayo dati, diba? Napailing siya. Hindi naman kami close. Oo nga pala, sabi pa ng isa. Palagi kayo nag-aaway sa kung sinong top 1, sinong top 2. Saka crush ka niyan dati. Baka ngayon hindi na. May Maria Lynn na siya eh. Napangiti siya ng mapait. Alam naman niya yon. Dati pa yung nangyari at wala na yon sa kanila. Maya-maya, naramdaman niyang may tumigil sa likod niya. Cherry! Napapikit siya sandali bago humarap. Nagulat siya nang makitang lumapit pa talaga ito. Ay!
Mahinahong sabi nito na para bang hindi siya nag-iwan ng masasakit na salita rito. Hi, sagot ni Cherry at pilit na ginawang kalmado ang sarili. Matagal na, Sabi ni Arnold. kumusta ka na? Okay lang. Ikaw? Bago pa muling makapagsalita si Arnold, hinila na si Cherry ni Michelle papunta sa ibang kabarkada nila dati. Mabuti na lang dahil hindi niya kayang kausapin si Arnold. Nagpatuloy ang reunion pero hindi niya alam kung bakit panay ang sulyap sa kanya ni Arnold. Wala namang kasulyap-sulyap sa kanya. Ang taba-taba na ni Cherry at hindi na siya ang pinakamaganda roon. Nang mag-uwian, kanya-kanya na sila ng uwi. Ang iba may sasakyan pero ang iba sumakay na lang sa tricycle. Ubus ng tricycle, saad ni Michelle. Motor lang ako, susunduin ako ng asawa ko. Sumabay ka na lang sa may ibang kotse, Cherry. Nakita niya sa gilid ng kanyang mga mata ang unti-unting paghakbang ni Arnold. Ihahatid na kita. Pero natabunan ng boses ni Arnold nang bigla siyang magsalita. Erickson, sa'yo na ako sasabay. Biglang nagtilian ang mga dati nilang kaklase. Natawa si Erickson habang binubuksan ng kotse. Kanina pa kasi silang inaasar sa loob. Pareho silang single at dati rin siyang nililigawan ni Erickson. Pupunta na sana siya sa kotse ni Erickson. Pero biglang hinawakan ni Arnold ang braso niya. Teka lang, sa akin ka na sumabay. One way lang tayong dalawa. Sa mga kamag-anak ka nakikituloy ngayon, di ba? Napasinghap si Cherry sa gulat. Hindi siya makapagsalita. Napatingin siya kay Maria Lynn na nakatingin din sa kanila. Hindi na. Bigla siyang hinila ni Michelle. Kay Erickson na sasabay ang kaibigan ko para magka-love life na, attorney. Umigting ang panga ni Arnold. Bakit niyo ba sila inaasar? Single din ako. Bakit hindi niyo sa akin asarin si Cherry? Umawang ang bibig ni Cherry. Maging ibang dating kaklase nila na nandoon, nagulat din sa sinabi ni Arnold. Ang tanging tumawa lang, si Erickson na alam nilang may pagdududa na noon. Si Maria Lynn na seryoso lang, pero halatang disappointed kay Arnold. Patawa ka ba? Biglang tanong ni Michelle. Kayo na kaya ni Maria Lynn? Kumunot ang noo ni Arnold. Magkaibigan at magkatrabaho lang kami ni Maria Lynn. Ano bang sinasabi niyo? Bakit pinagkakalat ng tatay ni Maria Lynn na namanhikan ka raw sa kanila? Bulalas pa ni Michelle. Bumaha ang iritasyon sa mukha ni Arnold. Walang nangyayaring ganun. Wala, single ako. Hindi ko girlfriend si Maria Lynn. Kaya kung tutuksohin niyo si Cherry, sa akin niyo asarin at wag sa iba. Pulang-pula na si Cherry. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Simpleng reunion lang ang inaasahan niya, bakit may ganoon pang eksena. Kaya naglakas loob na siyang humakbang papalapit kay Erickson. Pakihatid na lang ako. Cherry! Tawag pa ni Arnold sa kanya. Pero sumakay na siya sa sasakyan ni Erickson. Gusto niyang tumakas doon, ayaw niyang harapin si Arnold na sinaktan niya noon, pero ganoon pa rin ang inaasal ngayon. Nang makauwi, doon pa lang siya nakahinga ng maluwag. Ano ba yon? Ano gustong mangyari ni Arnold kanina? Baliw ba siya? Kinabukasan, pumunta na lang si Cherry sa pinagbentahan nila ng bahay. Gusto niyang sabihin na may balak siyang bilhin ulit ang bahay at lupa. Pero nagulat siya nang maibenta na yon sa iba. Ano po? Kanino niyo po binenta? Tanong ni Cherry. Kay Arnold, ang totoo niyan, nang umalis ka. Walang-wala pa siya noon pero sinasabihan niya ako na huwag galawin ang bahay ninyo. Nakiusap siya na hintayin ko siyang magkaroon ng trabaho at pera. Gusto niyang siyang bibili. Wala naman akong pagagamitan kaya hinayaan kong bilhin niya. Kung gusto mong mabawi, puntahan mo na lang dun sa bahay nila. Alam ko kapag nandito yon, nag-uupisina yun sa kanila. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Cherry. Hindi siya makapaniwala na kayang gawin yon ni Arnold. Pagkatapos ng lahat ng masasakit na salita na iniwan niya rito, gumawa pa rin ito ng isang bagay para sa kanya.
Kaya kahit punong-puno ng kaba, sinikap niyang makapunta sa bahay ni Arnold. Medyo namanghalang siya na ang dating barong-barong ngayon ay maganda na at may second floor pa. Ang layo ng narating mo, hindi niya napigilang bulong sa hangin. Proud na proud ako sa iyo, Arnold. Marahan siyang pumindot sa doorbell. Nang bumukas ang gate, pareho silang nagulat ng ina ni Arnold. Hindi maganda ang naging huli nilang pag-uusap noon. Anong ginagawa mo rito? Guguluhin mo na naman ang anak ko. Inis na tanong ng nanay ni Arnold. Dumating sa akin ang balita kagabi. Ginulo mo na naman ang anak ko sa reunion ninyo. Po, wala po akong ginagawa. Gusto ko lang pong makausap si Arnold about sa lupa. Huwag ka nang magpakita sa anak ko. Putol ng nanay ni Arnold. Okay na ang buhay niya. Bakit ka pa bumalik? Noon, hindi makapag-isip ng tama ang anak ko kapag nandyan ka. Akala ko hindi mo susundin ang sinabi ko. Sinunod mo naman, kaya bakit ngayon ay bumabalik ka? Distraction ka lang sa anak ko. Ano pa kaya ngayon? Umalis ka rito katulad ng ginawa mo noon. Hindi ka kailangan ni Arnold. Mas bagay sila ni Maria Lynn, kaya huwag kang... Anong sinabi niyo, Nay? Malamig na singit ni Arnold. Nagulat ang ginang nang makita ang sariling anak na lumabas mula sa loob. Arnold, hindi... Nay, kaya may dahilan. Kaya ako iniwan noon ni Cherry. Kaya ayaw niya sa akin. Nay, anong sinabi niyo? Pinilit magsalita ni Cherry. Walang kasalanan ng nanay mo, Arnold. Ikabubuti mo lang naman ang iniisip niya noon. Pero kahit na... Nangilid ang mga luha ni Arnold. Hindi niyo ako dapat pinangunahan. Kapag sinabi kong kaya ko yun. Baka nga mas malayo pang naabot ko kung kasama ko lang si Cherry. Nay naman. Tumulo ang mga luha ng ina ni Arnold. Hindi ako naniniwala sa'yo. Anak, bagsak na bagsak ang buhay ni Cherry noon. Ikaw, Arnold, nagbukas ang mga pinto ng oportunidad sa'yo. Pero tinatanggihan mo kasi ano? Sinabi mo sa akin na ayaw mong iwan niyang si Cherry. Nag-aalala lang naman ako. Nag-aalala ka na madamay ka sa pagbagsak ni Cherry. Pero sana hindi niyo po ako pinangunahan, ay. Nasaktan po ako. Nasaktan ako kasi akala ko hindi po ako minahal ni Cherry. Akala ko ayaw niya talaga sa akin. At ngayon ay bumalik siya. Bakit niyo po tinataboy? Bakit? Anong bagay? Anong bagay kami ni Maria Lynn? Nay, ako po ang magdedesisyon. Bagay po kami ni Cherry noon. Ngayon at habang buhay. Kung hindi siya, hindi na ho ako mag-aasawa. Tumulo ang mga luha ni Cherry. Noon hanggang ngayon, hindi kailanman nagbago ang damdamin sa kanya ni Arnold. Handa siyang ipaglaban, handa siyang mahalin ng buong buo. Kahit marami na ang nagbago, siya pa rin ang pipiliin. Nay, wag niyo na ho akong kontrahin dito. Hinawakan ni Arnold ang kamay niya na parabang kahapon lang nang tanggihan niya ito. Parang kahapon lang nang tinawag niya itong pangit at mataba. Na parabang simpleng away lang ang nangyari noon at walang mga taon na lumipas. Nagpatuloy si Arnold. Nay, mahal na mahal ko ho si Cherry. Alam niyo po yan. Hindi ko yung tinago. Kapag nasasaktan siya at nahihirapan, ganun din po ang nararamdaman ko, Nay. Malayo po ang narating ko. Abogado na ako. Pero wala lahat ng pangarap na to kung hindi lang din po siya sa akin, Nay. Siya po ang bubuo sa mga pangarap ko. Hindi po si Maria Lynn at mas lalong hindi ang ibang babae. Naiiyak na lang na niyakap ng ginang si Arnold. Naiintindihan niya naman ito. Nauunawaan niya na iniisip lang nito ang kapakanan ng sariling anak. Nang kumalma na, pinapasok siya sa bahay. Hindi humingi ng sorry sa kanyang ginang, pero nakikita niya sa mga mata nito ang pagsisisi. Ikaw ang bumili ng bahay at lupa? Tanong ni Cherry nang makapasok sa opisina ni Arnold. Bala ko sanang bilhin ulit. Namungay ang mga mata nito at inabot ang kanyang kamay. Yan talagang pag-uusapan natin. Yun naman talagang sadya ko. Napasinghap ang binata. Ayaw mo na ba talaga sa akin? Binago ko ang sarili ko para sa'yo. Kasi sabi mo, ayaw mo ng pangit at mataba. Binili ko ang bahay niyo para alam ko kung sinong hahanapin mo, kung kanino ka babalik.
Wala kang ibang choice na balikan dito. Ako lang, Cherry. Nandamig si Cherry. Gusto niyang pigilan ang mga luha pero parang may sariling isip yon na pumatak na lang ng pumatak. Baliw ka na ba? Nasaktan na kita dati. Ang dami-dami kong ginawa sa'yo. Bakit ako pa rin ang mahal mo? Saka hindi ka ba na-turn off? Ang taba-taba ako na haggard pa. May munting ngiti sa mga labi ni Arnold at bahagya pang kinurot ang bilbil niya. Ganito siguro ang katawan mo kapag nabuntis ka o manganak sa anak natin. Arnold, hindi nakakatawa. Magdadayet na ako. Ayoko na insecure ng ganito. Magdadayet ako para sa sarili ko na rin. Pero tumawa pa rin ang walang hiya at sinapo ang mukha niya. Sasamahan kitang mag-workout. Pero okay lang sa akin kahit mataba ka. Ang ganda-ganda mo pa rin. Kahit kumulubot ng balat mo, sobrang ganda mo pa rin para sa akin. Cherry, hindi mababaw ang pagmamahal ko. Hindi basta nawala to dahil lamang nagbago ka. Ikaw pa rin talaga. Hindi mo dapat inaalala ang mga bagay na hindi naman dapat inaalala. Ngayon ang tanong, mahal mo ba ako? Umiwas siya ng tingin dito. Pumunta lang ako rito para sa bahay. Ngumisi si Arnold. Nasa akin ang bahay. Hindi ko yun ibibenta. Ipagdadamot ko yun. Nandun pa rin ang gamit nyo. Walang ginalaw kahit isa. Pero akin na yun. Magiging sa'yo lang yun kung pakakasalan mo na ako. Naiinis niya itong tiningnan. Bakit? Alam na alam mo na babalik ako. Kasi dito tayo nagsimula. At kung hindi ka bumalik, ako ang susunod sa'yo ron. Doon ako magpapapansin. Napakagat labi si Cherry. Pero ayaw sa akin ng nanay mo. Pero gusto naman kita. Mahal na mahal kita. Patay na patay ako sa'yo kahit anong version pa. Kung alam mo lang, silos na silos ako kahapon sa inyo ni Erickson. Ano, siya ang gusto mo? May bahid pa ng inis ang boses ni Arnold. Natawa si Cherry habang naluluha. Seloso mo naman? Siyempre, ayoko na agaw ka. Huminga siya ng malalim at mataman itong tiningnan. Mahal pa rin kita. Hindi totoo ang mga sinabi ko sa'yo sa pantala noon. Gusto lang kitang itaboy dahil ako na lang palagi ang iniisip mo. Pero para sa akin, ikaw man ang dating Arnold, mahal na mahal pa rin kita. Kung hindi nangyari lahat ng yun sa pamilya ko, ikaw pa rin ang pipiliin ko hanggang dulo. Napangiti ng malawak si Arnold at puno ng pananabik siyang hinalikan. Napasinghap siya ng buhatin nito at ilapag sa lamesa, na para bang ang gaan niya lang para rito. Ang bigat ko, bulalas ni Cherry. Tumawa si Arnold. Kaya siguro, nagpalaki ako ng mga cells kasi bubuhat ako ng mabigat na asawa. Sabay silang tumawa at muling naglapat ang kanilang mga labi. Pagkatapos ng araw na yon, inasikaso na agad nila ang mga papeles. Nagpakasal na sila sa City Hall. Simpleng civil wedding lang pero sobrang saya niya na. Nangako pa si Arnold na isusunod agad ang church wedding. Kaya nangako siya sa sarili niya na magdadayet. Gusto niyang pakasalan nito ang dating Cherry na nakilala nito. At si Arnold, pinapakain niya palagi at pinagluluto ng masasarap para tumaba. Yun nga lang, sinasabayan siya sa workout kaya hindi tumaba ulit. Ganon umikot ang kanilang pagsasama. Muli siyang binigyan ng isang masayang pamilya ni Arnold. At sa wakas, hindi niya na muling mararamdaman ang pag-iisa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, huwag husgahan ng isang tao batay sa estado niya sa buhay. Maaring ang mga taong pinagtatawanan natin ngayon ay ang mga taong hahangaan din natin sa hinaharap. Hindi naman kasi palaging pantay ang bawat simula ng tao. Pero sa mga ating nais patunguhan, lahat ay gusto tayong mapabuti at maging matagumpay. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.